sa bayan ng Alcala. Isang dialysis patient ang kinailangan i-rescue. Sa tulong ng Philippine Coast Guard, isinakay siya sa rescue boat saka dinala sa Tuguegarao para matangga ang kailangang atensyon medikal. Tanong ng maraming taga-Cagayan ngayon, bakit hindi pa humuhupa ang baha? Dahil pa rin yan sa patuloy na pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Sa video nito ng Magat Dam kahapon, 8 gate ang nakabukas at nagpapakawala ng tubig. Ngayon, isa na lang daw. Pero malaking tubig pa rin daw ito. Sabi ng National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System, November 9 pa lang, sinabihan na raw nila ang mga residente na magpapakawala sila ng tubig. 2 araw yan bago tumama ang Typhoon Ulysses. Dahil doon sa dami ng tubig ng Ulysses, kaya raw lumagpas sa lower water level ang dam, dahilan para magpakawala sila. Masyado rin daw kasi marami ang mga pumapasok na tubig sa Magat Dam mula sa iba pang probinsya, kaya kinailangan buksan ang mga gate nito. Aabot daw sa 4,143 square kilometers ng watershed at 8 upstream rivers ang sinasalang tubig ng Magat mula Cordillera Region, Nueva Vizcaya at kalapit na probinsya. Lahat po nagawa. Yung dam po kasi bago po yung nagre-release, mga ahead of time, mga 8 oras o 10 oras bago yung mag-release. Talaga pong umiikot yan na meron siya mga mobile car na umiikot, nag-aanunsyo na saka yung mga local, talagang alam po nila. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, pag-uusapan sa susunod na pulong ng NDRRMC kung dapat i-regulate ang Magat Dam. Propose ko na pag-usapan namin sa NDRRMC na sa time ng calamity sa Typhoon, ito po ang NDRRMC ang magbibigay ng approval kung kailan pwede magbukas, ilang date, para po control natin. Ayon kay Cagayan Governor Manuel Mamba, ito na raw ang pinakamalalang bahang naranasan nila sa loob ng mahigit 4 na dekada. This is the worst flooding that we had in the last 45 years. Masabi po ng ating Tuguegarao sa akin, the last time they heard this kind of flooding was 1975. And this is the first time that we had this kind of flooding. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Magpapadala ang Department of Health ng karagdagang health workers sa Cagayan Valley Region para tumulong sa mga residente na naapektuhan ng pagbaha. Ang sabi ni DOH Undersecretary Mirna Cabotaje, humingi na ng tulong ang mga health workers sa Region 2 dahil sa sunod-sunod na bagyo. Humingi na rin ng tulong ang DOH sa UNICEF at sa World Health Organization para mabigyan ng medical consultation at psychosocial briefing ang mga apektadong residente. Muli rin nakiusap ang DOH sa mga residente na nasa evacuation center na sumunod pa rin sa minimum health protocols para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Sa ngayon, wala pa lang natatanggap na report ng DOH kung may COVID-19 infections sa mga evacuation center. Isabela, ilan na lang Pinoy pagbugang baha sa Isabela bayan ng San Nicolas. Sa ngayon, tulong ang panawagan ng mga residente. Halos tapos na ang kalbaryo ng baha para sa ilang mga taga-Isabela. Ang hamon naman sa kanila ngayon, paano babangon? Wala po alam kung paano kami magsisimula. Wala kaming trabaho. Kahit lang po, wala kaming panawagan po, humingi na kaming konting tulong para sa kasi may bata ako sa bahay, maliit wala siyang tulugan at saka wala siyang basa yung higaan po namin. May natanggap naman silang relief goods, pero hindi rin ito tatagal. Ilang araw lang itong relief goods na tanggap nyo? Isang araw po maaari lang sir sa amin. Isang araw. Marami kami. Dahil ngayon lang narinig ng media, nakiusap na rin ang mga residente na iparating ang kanilang panawagan sa kaanak sa malayong lugar. Anak ko, huwag kayo mga sa akin kasi pag po is cellphone ko, wala akong mga maglungan na sila na lang natawag sa akin. Mga pamilya ko, kapatid ko, nanay ko, nasa luwat dito, nandito ko ako sa Isabela. Sana makita niyo ako sa kamera. Nandito lang ako. Nabak kami. Kasi mga nasa Maynila. At hindi nila ako makontak. Andito ako, buhay ako, huwag kayong mag-alala. Nandito ako safe. Kung ang iba gamit lang ang nasira, si Nanay Fermina, bahay ang binasak ng rumaragas ang baha. Nakitulong kami naman siya, tapi maayos yan.
Lahat ng aming nakausap na bigla sa mabilis na pagtaas ng tubig na lampas tao. Kaya ang iba sa bubong nagpuntahan. Ilang araw kayo sa bubong? Dalawang araw, dalawang gabi po. Paano kayo kumain nun? Nagluto kami sir sa bubong po. Aminado ang lokal na pamahalaan, kulang sila sa gamit pangsalba. Hindi kasi kaya ng maliliit nilang bangka ang ragasan ng tubig. Na-overwhelm kami. Hindi lang nabigla na overwhelmed na hindi talaga nakayanan. We seldom and never go on night operation. Wala kami equipment. We're not equipped with, mga night vision device and all.